Hi guys! Welcome na naman po sa ating vlog. So for today's video nga is mayroon akong ikukwento sa inyo. Uy! Gusto nyo yun? Chismis ito? Charot! Hindi. Gusto ko lang ikwento sa inyo kung paano nga ba kami dumating sa point na napagdesisyon na namin mag-asawa na kumuha na ng sasakyan. Actually, last 2021, meron kaming kinuhang sasakyan. Yung kotse na Toyota Vios na kulay red. And tumagal lang siya sa amin na 6 months yata yun. Pinasalo namin siya sa iba. Kasi kailangan naming mamili sa dalawa. Actually, hindi mo na kailangan mamili kasi alam mo na kung ano yung dapat na sagot mo. 2021 kasi nung umuwi si Daddy sa Pilipinas para mag for good na sana. Kaya lang, nung dumating siya, mayroon ding dumating na magandang blessing sa atin. No? Which is si Feliz nga. So, dahil dumating siya and for good na nga sana si Daddy sa Pilipinas, hindi natin kailangan ng malaking gasto, which is yung sasakyan nga. Kasi nga, yung sasakyan na kinuha natin, hulugan siya. So, nakapag-decide kami ni Daddy na i-let go yung sasakyan kasi hindi namin kailangan ng malaking gastos o huhulug-hulugan monthly. Pero yung sasakyan na yon is kinuha namin siya para panghanap buhay sa ni Daddy habang nandito sa Pilipinas. Kaya pinasok natin siya noon sa Lala Move kasi nga binabiyahe yun ni Daddy. Yun, and nakapag-decide kasi kami ni Daddy na hindi namin kailangan ng malaking gastos. Kailangan namin mag-save para sa panganganak ko and para sa mga check-up and marami pang gastos. Kasi pag nagbuntis ka, hindi naman talaga madali, no? Ang pagbubuntis is magastos siya kasi kailangan mong ingatan yung health mo and syempre pati na rin yung health ng baby na dinadala mo. So, ayun nga, pinasalo natin siya sa isang tao na sigurado ako na mahuhulugan niya yung sasakyan. Awa naman ng Diyos, napasalo natin siya ng bumalik yung ginastos. Ganun kasi yung mga pasalo, no? Bali kung ipapasalo mo kasi siya, babalik sa'yo yung pinanghulog mo at saka yung pinang-down payment mo dun sa sasakyan. Kasi parang hindi na hassle dun sa sasalo na meron kasi mga tao na hindi na-approve yung mga application nila pag kukuha sila ng mga car loan. Nahihirapan sila magpa-approve ng sasakyan. Kaya mas ginugusto na lang nila yung mga pasalo kasi nga magbabayad na lang sila. Hindi na nila kakailanganin ba ng maraming cheche-boreching mga requirements na hahanapin sa kanila ng bangko, ng kasa. Kasi pag pasalo is yung may pangalan na, yun lang ang problema. Kasi hindi nakapangalan sa'yo yung sasakyan. Bali, ang nangyari is nakapangalan sa akin and nag-abogado na lang kami na kailangan hulugan niya monthly yung sasakyan. Ganun. Pero hindi yun advisable sa lahat pero marami na akong nakikita online na ganun. Pero kasi kami, ang amin kasi is mabalik yung ginastos namin, yung down payment namin at saka yung hinulog namin monthly nung nasa amin yung sasakyan. Bali, bumalik din sa amin lahat ng nilabas namin doon sa sasakyan na yun. Maliban na lang doon sa mga ginastos ni Daddy na accessories wala ka na talagang asahang mabalik yun sa'yo. Okay na rin yun kaysa naman pinahatak natin yung sasakyan, diba? At least kahit paano may bumalik sa amin pera na pinaghirapan ni Daddy. So, ayun. So, last 2021 yun, nung kinuha namin sa sasakyan na yun. 2021 din, March, April, mga gano'n. Tapos, parang binitawan namin siya ng October, November, gano'n. Tapos, yun nga. So, nung binitawan natin siya and dumating si Feliz, nagbago. Nagbago yung mga desisyon namin sa buhay. Kasi nung pauwi pa lang si Daddy, ang plano namin magninegosyo kami. For good na sana si Daddy sa Pilipinas. Pero, may dumating na magandang blessing si Feliz. And yun, nagbago lahat yung mga plano namin. Kasi nga, syempre, si Kuya kasi nung dumating si Daddy, umuwi si Daddy parang 10 years old na ata, 11. Kung 2021 umuwi si Daddy, 2011 pinanganak si Kuya. So 10 years old na siya doon. 10 years old na siya. Ang gastos na lang namin sa kanya noon is pagkain, vitamins, yun na lang. Kaya ang inisip namin ni Daddy noon, mag for good na siya kasi yun na lang naman yung gagastusin, baka kaya na natin, ganyan-ganyan. Pero dumating nga si Feliz, so nagbago yung plano ni Daddy. Habang nasa Pilipinas siya, nung nakikita niya yung mga
gastos pag nasa Pilipinas ka. Nung one time na nagpa-vaccine siya nung sa COVID, sobrang pinag-isipan niya rin kasi syempre nga mahirap mag-abroad. Pinag-isipan niya talagang maigi kung babalik pa siya kasi kapatid ko at saka pinsan niya, kinukulit talaga nila si daddy na bumalik doon sa Taiwan nga. So lagi yan pinag-iisipan ni daddy. And one time nung nagpa-vaccine siya, sinamahan ko siya. Buntis na ako. Nasa department store kami. Tapos yun, nag-asikasa na siya ng papers. Napadaan kami sa mga gamit ng baby. Sabi niya, pag nandito ako sa Pilipinas, sabi niya, okay lang ba sa'yo? Sabi niya, okay lang ba sa'yo na hindi natin maibibigay sa mga anak mo yung kailangan nila? Katulad niya, nandun kami sa section ng mga baby. Yung crib. Yung crib is nagkakalaga siya ng 6,000, 8,000 yan. Tanong tinignan naman yung presyo. Siyempre bilang practical, hindi ka bibili ng ganun kamahal, lalo na kung alam mong hindi ganun kalaki yung pera na na-save mo. Hindi ka bibili ng ganun kalaki, hindi katulad kung mapapalayo sa amin si daddy na mag-a-abroad siya. Kahit bumili ka ng ganun, hindi masakit sa bulsa kasi alam mo na nagtatrabaho siya abroad. Hindi katulad nung nasa Pilipinas siya na, oo, masaya na magkakasama kami. Pero kasi kailangan mong isakripisyo yung kaligayahan mo na yun para maging maganda yung kinabukasan ng mga anak mo. Ang iniisip mo na kasi ngayon hindi na lang yung pansarili mo, kundi yung magiging future ng mga anak. So, ayun na nga. Yun yung naisip ni daddy. Doon namin napag-isipan na, oo nga, pag nandito siya sa Pilipinas, hindi mabibigay yung mga pangangailangan ng mga bata. Yung mga bata ay magsisakripisyo, magkakasama nga kami. Pero yung mga pangangailangan ng mga bata, yun ang mahirap kunin sa Pilipinas. Ang hirap magtrabaho, ang hirap kitain ng ganung sinasahod dun sa Taiwan dito sa Pilipinas. Kaya yun nakapag-decide si daddy na bumalik uli ng abroad, ng Taiwan. Bumalik si daddy ng Taiwan noong July 2022. Noong 2024, nakapag-decide kami last year. Last year umuwi siya ng May 2024. And doon niya na-realize na kailangan na namin kumuha ng sasakyan uli. Pero this time, yung mas malaki na kasi dalawa na yung anak niya and kami. And meron kasing mga times na kailangan natin mag-arkila ng sasakyan, manghiram ng sasakyan, kung saan-saan pag may pupuntahan tayo. Pero syempre hindi naman lagi din oo yung sagot ng mahihiraman natin. Marerentahan. Pwede ka magrenta kung may pangrenta ka. Pero syempre hanggat maaari kung may mahihiraman ka naman, why not, diba? Kung may magpapahiram sa'yo pero hindi naman kasi lagi nga may oo kung manghihiram ka. And dun namin napag-isip-isip ni daddy nung umuwi siya ng 2024 May, nung may dumating na malaking pagsubok. Umuwi kami ng probinsya nila daddy ng Tarlac. Nagbiyahe kami noon na nag-rent kami ng sasakyan, kotse. Nag-rent kami ng kotse papunta ng Tarlac kasama yung dalawang bata, kapatid ko, ako, at saka si daddy. Nagrenta kami. Magkano pag nagrenta ka ng sasakyan, kung ilang araw yon, yun yung babayaran mo, and ikaw pa yung bahala sa gas at saka sa toll gate. So noon nga nakauwi na kami ng Tarlac. Nakapag-decide kami ni daddy. Nung unang uwi namin, nagrenta kami ng sasakyan. And nung pangalawang uwi namin, tinry namin na mag-commute kami nila daddy kasi nga 3 lang naman kami, and ang mahal talaga magrenta ng sasakyan. Sobrang bigat sa bulsa kasi yung renta babayaran mo ng per day, yung gasolina, yung toll gate. Oo, convenient talaga magkaroon ng sasakyan na sarili. Pero pag sarili mo convenient yon na may dala-dala kang sariling sasakyan, hindi katulad kung nagbabiyahe ka. Kasi kung nagbabiyahe ka, apakahirap. Sasakay ka ng bus, bababa ka, mag-jeep ka, mag-tricycle ka, apakahirap. Tapos hindi mo pamamalayan. Mayroon akong nung pauwi na kami nila daddy, parang mga 2:00 ng madaling araw, pauwi na kami nila daddy. Galing kami ng probinsya. Galing kami Tarlac, pauwi na ng Cavite. Sumakay kami ng bus sa isang terminal sa Tarlac, and ang nasakyan naming bus is puno na. So wala nang bakanting upuan na magkatabi kami ni daddy. So ang nangyari, magkahiwalay kami ng upuan. Ang nakatabi ko tulog siya na lasing. So si daddy, galit na galit siya kasi nakikita niya ako na nagreklamo ko kasi syempre pag lasing ka na at tulog ka, hindi mo na mamalayan kung saan ka na lang nayuyuko, di ba? So yun, nagagalit si daddy kasi wala siyang choice, wala siyang magawa kasi nga walang ibang bakanting upuan. So kinuha niya si Feliz sa akin nun. Kandong ko kasi si Feliz nun. Kinuha niya si Feliz sa akin, tapos
nakatingin lang siya sa mga pasahero and nag-aabang siya ng may bababa para mapalipat niya ako ng upuan. Kaya nung nakauwi kami ng Cavite, doon kami nakapag-isip-isip na kailangan na natin kumuha ng sasakyan. Pero yung sasakyan na yun is gagamitin natin siya sa negosyo. Bali, ang nangyari sa sasakyan namin is pinaparentahan namin siya para mahulugan niya yung sarili niya. So, yung sasakyan yung naguhulog sa sarili niya, hindi kami naglalabas ng monthly para sa kanya. So, ang nilalabas na lang namin doon na parang investment namin sa kanya is yung PMS niya. Yung periodic maintenance ba yung tawag doon? Periodic maintenance. Mayroong specific na kilometer na kailangang ipa-maintenance mo siya, pa-change on mo siya, pa-check mo siya, ganyan, blah, blah, blah. Basta marami. Yun na lang yung parang pinakagastos namin sa kanya na parang maalagaan namin yung sasakyan kasi nga sarili niya na yung naguhulog sa kanya. Kaya ang nangyayari, yung maintenance, kami na yung sumasagot. Kaya nakapag-decide kami ni Daddy na kumuha na ng sasakyan. So, ayun siya. Ang haba ng kwento, no? So, ayun lang, guys. Ang haba ng chika ko. So, ayun lang. Thank you for watching, guys. See you again sa aming next vlog. Bye!